Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1501 hanggang 1510. Kinagabihan, dinala ng pamilya ni Severin si Elsa sa isang malaking restaurant para sa isang selebrasyon. Ipinakilala rin nila si Elsa sa mga siyanahan, pati na rin ang maraming mga hallmasters. Kinaumagahan, ibinahagi ni Severin ang kanyang kaalaman sa alchemy at ilang mga recipe kay Elsa. Nang tapos na ang lahat, siya, kasama sina Sofia, Sheila, at Diane, ay pumailang lang sa malayo gamit ang kanyang lumilipad na espada. Nakakamangha ang pakiramdam na sumakay sa lumilipad na espada. Ito ay mas mabilis kaysa sa paglipad ng walang suporta. Sabi ni Sheila habang nakatingin sa ibaba. Naramdaman ni Diane ang malamig na simoy ng hangin sa paligid niya at idinagdag. Wala akong ideya na may ganito kalakas na umiiral sa mundong ito. Parang panaginip ang lahat. Ngumiti si Severin at sumagot. Medyo mabagal, kung ako ang tatanungin mo. Hindi na kailangang magmadali dahil sabay tayong bumabiyahe. I enjoy na lang natin ang mga tanawin sa kahabaan ng paglalakbay. Napangiti si Diane. First time kong sumakay sa flying sword mo, at first time din ni Sheila. Malamang mahihirapan tayong masanay. Kung masyado kang mabilis, baka mabalisa pa tayo. Oo, medyo comfortable ako sa ganitong bilis. Pumayag naman si Sheila. Sabihin mo sa akin kung maling direksyon ang pupuntahan ko, Sofia. Aayusin ko ang takbo natin. Sabi ni Severin, lumingon kay Sofia. Nakangiting ngumiti si Sofia at tumugon. Ang pangkalahatang direksyon na dapat nating puntahan ay dapat na patungo sa Timog Silangan. Hindi ko alam ang eksaktong lokasyon dahil hindi pa ako nakapunta roon. Kapag nakarating na tayo, maaari nating tanungin ang mga lokal sa kalapit na isla. Dapat mayroon sila ng impormasyong kailangan natin. Tumanggaw si Severin bilang pagsang-ayon. Inamin niya na ito ang kanilang pinakamahusay na hakbang dahil wala pa sa kanilang grupo ang nakarating sa destinasyon. Habang dumilim ang langit, dumating si Severin at ang kanyang mga kasama sa tabi ng dagat sa isang lugar na tinatawag na Hilsey City. Maggagabi na. Dito na tayo magpalipas ng magdamag at ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay bukas ng umaga. Iminungkahi ni Severin, na kumukumpas patungo sa isang kalapit na lungsod. Tumanggaw si Sheila. Oo naman. Hindi ako dapat palampasin ng pagkakataong mag-shopping at kumain na tayong apat lang. Tinukso ni Diane si Sheila, sinabing. Mahilig kang mag-shopping, di ba? Kibet balikat na sagot ni Sheila. Matagal na rin mula nang magkaroon ako ng pagkakataong mag-shopping kasama si Severin, at ang Hilsey City ay isang mataong destinasyon ng turista na maraming bisitang pumapasok taon-taon. Napakasigla dito. Pagkatapos ay iminungkahi ni Severin. Tara na, sigurado akong maraming practitioner dito, at ang espiritual na enerhiya dito ay medyo malakas din. Lilipad tayo doon sa halip na gumamit ng lumilipad na espada. Itatago ko ito upang maiwasang matawagan tayo ng hindi kinakailangang atensyon. Pang-aasar ni Sheila kay Severin. Ano ang kailangan mong ipag-alala? Malakas ka kaya malamang na walang anumang banta na hindi mo kayang hawakan. Ngumiti si Severin at tumugon. Hindi ako natatakot sa mga banta na ito. Gusto ko lang maiwasan ang anumang hindi nararapat na gulo. Habang ang lumilipad na espada ay ligtas na naalis, silang apat ay unti-unting nagtungo sa lungsod. Paglapag nila sa kalye, hindi napigilan ni Sheila ang kanyang pananabik at napabulalas. Wow, ang daming tao dito. Tingnan mo lahat ng magagandang babae na iyon. Ang iba sa kanila ay namimili pa ng mga nakabikini. Sa tingin ko, tiyak na ang isang tao ay talagang masaya ngayon. Hindi alam ni Severin kung matatawa o maiiyak. Mayroon akong sapat na magagandang babae sa aking tabi. Bakit ako magiging interesado sa lahat ng mga babaeng ito? Sumama naman si Sofia at nangaasar. Relax. Wala kaming pakialam na tingnan mo sila. Wala naman sa amin ang tipong selosa. Pagkatapos ay iminungkahi ni Severin. Maghanap tayo ng matutuluyan. Kapag naninirahan na tayo, maaari tayong mamili at kumuha ng makakain. Tingnan mo ang lahat ng mga homestay na iyon. Mayroong mga 20 sa kanila dito, at sila ay mukhang magagandang lugar na matutuluyan.
Nakita ni Sheila ang isang hanay ng magagandang hose na may mga courtyard na mahusay na nakiret. Ito ay isang napakakaaya-ayang kapaligiran. Mukhang interesado sina Dayan at Sofia nang tumingin sila sa direksyon na tinuturo ni Sheila. Tere na para sa isang iyon. Nakangiting ihatid sila ni Severin sa homestay na nakakuha ng atensyon niya. Tinawagan niya ang numerong nakalista sa isang signboard, at lumabas ang isang matipuno at matabang babae kasama ang dalawang matipunong lalaki. Kinulayan ng blonde ng dalawang lalaki ang kanilang buhok at mukhang nakakatakot silang mga tao. Natigilan si Sheila nang makita niya ang babae na kasama ng dalawang matitigas na lalaki. Nagtataka siyang nagtanong, bakit kailangan mo ng mga bodyguard para magpatakbo ng isang homestay? Lumiwanag ang mga mata ng babae nang makita niya ang tatlong magagandang babae at sumagot siya kay Sheila. Hihihi. Wala akong pagpipilian. Kung minsan ay nagiging magulo ang mga bagay sa lugar na ito, at kailangan kong protektahan ang sarili ko laban sa mga manggugulo. Huminto siya saglit pagkatapos ay nagpatuloy. Ngunit huwag kang mag-alala. Ito ay nagpapakita na ang aming lugar ay ganap na ligtas. Walang sino man ang maglalakas loob na gumawa ng gulo dito dahil ito ang teritoryo ni Mr. Hamza. Ito ay pag-aari. Hindi pa narinig ni Severin at ng kanyang grupo ang tungkol sa lalaking Hamza na iyon at hindi sila partikular na interesado sa kanya. Lumapit siya at nagtanong na may mahinang ngiti. Ano ang rate para sa isang kwarto dito? Ngumiti ang babae at nagpaliwanag. May dalawang silid sa bahay na ito. Isa sa magkabilang gilid. Parehong may kasamang paligan, at may kusina din doon. Pero hindi ito mura. Ang presyo ay ₱100. At ₱79 bawat gabi. Medyo mataas ito para sa karaniwang mga tao. Mabilis na kinuha ni Sheila ang kanyang telepono, iniskan ang QR code, at nagbayad. Hindi kami karaniwang tao. Humalaklak ang babae. Hahaha. Maganda iyan. Gusto ko ang mga mayayamang bisitang tulad mo. May mga pumupunta rito para magbakasyon at nagtatagal ng matagal para sa isang magandang deal. Hindi ko matiis ang mga gustong mag-enjoy sa bakasyon ngunit hindi kayang bayaran ang mga kaganhawahan. Inabot niya ang dalawang room card kay Sheila at sinabing, narito ang mga room card mo. Nais ko sa inyo ng isang kaaya-ayang pananatili. Umalis ang babae kasama ang dalawang lalaki. Tingnan natin ang mga kwarto. Mungkahi ni Sheila. Kumusta naman ang kaayusan sa pagtulog natin? 4 tayo at 2 kwarto. Alok ni Sofia. Bakit hindi ko samahan si Dayan sa isang kwarto, at pwede kayong dalawa? Medyo awkward na sagot ni Sheila. Sa tingin ko si Dayan ang dapat nakasama sa isang kwarto ni Severin, habang ikaw at ako ay makakasama ni Sofia. Mabilis na sumingit si Dayan. Sa kabaligtaran, si Sofia ang dapat nakasama sa kwarto ni Severin, habang kami naman ni Sheila ang magkasama. Naging seryoso ang ekspresyon ni Severin nang makita niyang nagdedebate silang tatlo kung sino ang dapat manatili kay Severin. Ganyan na ba kayo Kate na makisama sa isang kwarto? Ano ako, halimaw? Umani ng tawanan silang tatlo sa sinabi nito. Nagtaas ng kilay si Sheila at mapaglarong sinabi. Oo, ito ay bahagyang dahil doon. Ang sino mang makitulog sa iyo ay maaaring hindi makatulog. Nakangiting dagdag ni Sofia. Oo, isa kang halimaw, at medyo nakakatakot, sa totoo lang. Pagkatapos mag-isip sandali, iminungkahi ni Dayan. Paano kung magkakasama tayong tatlo sa isang kwarto at matutulog kang mag-isa? Malungkot ang mukha ni Severin. Napakalupit mo. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, nag-propose si Sheila. Gawin natin ang ganito. Si Dayan ang unang asawa, kaya dapat siya ang kasama ni Severin ngayong gabi. Kung mananatili pa tayo sa homestay bukas, pagkatapos ay sasamahan ko siya ng kwarto. Pagkatapos ng gabi kinabukasan, si Sofia naman. Sa tingin ako, ang salita iyon dapat ay makatarungan. Ano sa tingin mo? Sumang-ayon kaagad si Sofia. Iyon ay dapat na makatarungan. Si Dayan ang panganay, kaya mauna na siya. Tingnan natin ang mga silid kung gayon. Mungkahi ni Dayan habang awkward siyang nangunguna sa daan. Nasiyahan ang lahat pagkatapos suriin ang mga silid. Gayunpaman, sa sandaling iyon, napansin nila ang matipunong babae na humahantong sa ibang tao sa ibang gusali.
Nagtanong ang isa sa mga blondie na nakasama niya kanina. Hey ma'am, hindi ba lahat ng kwarto dito ay nagkakahalaga ng $100 at $79 bawat isa? Bakit 2 kwarto lang ang sinisingil mo sa kanila? Isang masasamang ngiti ang isinagot ni Lydia. Ang tanga mo. Hindi mo ba napansin kung gaano kaganda ang 3 babaeng iyon? Hindi interesado si Mr. Adrian sa karamihan ng mga babae, ngunit sigurado akong magugustuhan niya ang ilang mga video ng 3 ito. Madali nating ibenta ang mga ito sa halagang 10,000. Pinuri ng isa sa kanyang mga subordinate ang kanyang ideya. Nakakamangha. Bakit hindi ko naisip iyon? Tumanggaw naman ang isa. Ang tagal na nating makatagpo ng mga magagandang babae. Nagpakilala nga ako ng ilang magagandang babae kay Mr. Adrian noong nakaraan, ngunit hindi siya interesado noong pinanood niya ang kanilang mga video. Paniniguro ni Lydia sa kanila. Huwag kang mag-alala. Tamang-tama ang mga ito sa kanyang panlasa. Lahat sila ay napakaganda, at aanyayahan natin si Mr. Adrian na magbiro sa kanila ng live. Sinulyapan niya ang 12 ng mga video ng pagsubaybay at nakangiting sinabi. I-record muna natin ang mga video mula sa 2 silid na ito at dadalhin ko sila kay Mr. Adrian mamaya. Walang problema. Walang pag-aalinlangan na sumang-ayon ang 2 blondies. Ang isa sa kanila ay nagtanong. Pwede ba kaming manood ng mga video mula sa gilid? Nangangako kaming hindi gagawa ng anumang ingay. Nangangako ako na kahit isa man lang sa kanila ay mapapansin mo. Sabik na itinaas ni Lydia ang kanyang kamay para tiyakin siya. Binuksan ni Adrian ang telepono at nagsimulang manood ng video. Bumungad sa screen ang isang binata at 3 dilag, at natigilan si Adrian nang titigan niya ang mga babae. Sa masusing pagsisiyasat, napabulalas siya. Wow, lahat sila ay maganda. Ang isa ay cute at sexy, ang isa ay maamo at mahinhin, at ang pangatlo ay napakahatlang. 3 natatanging magagandang babae lahat sa isang maliit na grupo. Kalokohan. Ang mga magagandang babae ba ay gustong magsama-sama tulad ng mga ibon o kung ano? Napakaswerteng stud ng lalaking iyon. Ang mapang-akit na video ay biglang natapos nang siya ay nagsimulang makaramdam ng pagkapukaw. Nataranta, umasim ang ekspresyon ng mukha niya at tinanong niya si Lydia. Bakit kaunting segment lang ang nai-record mo? Nakakamangha ang 3 dilag na ito, pero walang footage sa kwarto nila. Natuwa naman si Adrian sa ganda ng mga babae, pero medyo nadismaya ang ikli ng video. Matapos makitang interesado si Adrian sa lahat ng 3 dilag, napangiti si Lydia at sinabing. Malamang na may relasyon ang 3 babaeng ito sa lalaki sa video. Hindi ito isang bagay na matagal ko nang ni-record. Ito ay sariwang footage. Malamang na lumabas sila para mamasyal o kumain, ngunit babalik sila sa gabi. Hindi mo na kailangan pang manood ng recording. Mapapanood mo sila ng live mula sa aking surveillance room. Ano? Bulalas ni Adrian. Tumalon siya ng may interes at nagtanong. Kaya sinasabi mo sa akin na ngayon lang sila nag-check-in. Napangiti tuloy si Lydia sa kanya at sinabing. Oo. Hindi ka naman madalas makakita ng mga ganyang kagandang babae, di ba? Namangha ako noong una ko silang makita, at 3 rin sila. Hihihi. Alam kong ikalulugod mo ito, Mr. Adrian, kaya hinanap kita kaagad. Hahaha. May nagawa kang magandang trabaho sa pagkakataong ito. Natawa si Adrian sa kasiyahan. Sinabi niya kay Lydia. Pupunta tayo doon sa ilang sandali, at babayaran ka para dito. Maaari mo bang tukuyin iyon? Tanong ni Lydia na tila nag-aalala sa kabayaran. Sapat na ba ang 150,000? Masiglang tugon ni Adrian. Nang marinig iyon, si Lydia ay nasa tabi ng tuwa at sabik na tumanggo na parang isang masunuring tuta. Oo, syempre. Ayos lang iyon. Magpapalit ako ng ibang set ng damit at magsasama ako ng ilang bodyguards. Nagpa siya si Adrian pagkaraan ng ilang sandali. Paano kami? Hindi ka na ba makikipagtsaa sa amin? Mukhang balisa ang 2 babae habang naghahanda ng umalis si Adrian. Wala pa silang natatanggap na anumang benepisyo mula sa kanya sa ngayon, kaya tahimik nilang sinumpa si Lydia sa pagsira sa lahat. Sinulyapan sila ni Adrian at sumagot.
Pumunta na lang kayo sa ibang pagkakataon. May mga kailangan akong asikasuhin ngayon. Agad namang umalis si Adrian. Ang dalawang babae ay nagpalitan ng natatarantang mga tingin at lubos na natahimik sa kanyang sinabi. Mahalagang negosyo. Naisip nila. Hindi ba ang mahalagang negosyo na binanggit niya ay walang iba kundi ang pagsilip sa tatlong babae sa homestay? Hindi nagtagal, dalawang luxury class na kotse ang dumating sa car park. Pagkatapos ay bumaba sila ng sasakyan at pumasok sa bahay. Habang sinusubaybayan ni Adrian ang bahay sa pamamagitan ng surveillance camera, masaya siyang ngumiti. Parang hindi pa bumabalik tong mga babaeng to. Nagtataka ako kung gaano sila ka-wild mamaya. Magkakaroon ba sila ng sex party? Pagtataka ni Adrian. Nagtawanan ang mga bodyguard niya. Ngayon ay ang kanilang mapagkulong araw dahil sila ay dapat umupo at manood ng magkasama. Lydia said. Malamang hindi. May 2 kwarto dito. Sa tingin ko, hindi sila matutulog na magkasama. Base sa naobserbahan ko, isa sa mga babae ang sasamahan ng lalaki at ang 2 pang babae ay sa kabilang kwarto. Pang-uuyam ni Adrian. Hindi mo masasabi. Baka nagdedesisyon lang sila kung saan matutulog pero hindi nila sinabi kung ano ang gagawin nila mamaya. Di ba? Tanong ng isa sa mga bodyguard. Mr. Adrian, sigurado ka bang gusto mo lang manood? Bakit hindi natin sila kuhaan at mapasaya mo rin? Sumunod naman ang ibang bodyguard. Tama siya. Mula ka sa isang first-tier upper-class na pamilya. Wala kang dapat ikatakot. Hindi ito madalas na makabangga ng mga babaeng kasing ganda nila. Pagkaraan ng ilang sandali ay napangiti si Adrian. Hahaha. Hindi ako tutol sa ideyang iyon pero gusto ko munang panoorin ito mula dito, mas gusto kong manood kaysa sa umaksyon. Kapag nasiyahan na ako, saka na lang kami mag-barge sa gitna ng kilos nila. Hindi ako makapaghintay na makita ang mga look sa kanilang mga mukha. Anong magandang ideya? Sabay tawa ng mga bodyguard. Samantalang si Severin at ang iba ay nasasarapan sa pagkain, nang halos matapos na silang kumain ay tumayo si Sheila at naginat ng katawan na parang pusa. Ito ang pinakamagandang bagay tungkol sa pagpunta sa isang lungsod na malapit sa dagat. Sariwa ang seafood at mas mura. Masarap din. Sabi ni Sheila. Ngumiti si Severin. Sige, girls. Ngayong kumain na tayo, babalik na tayo. Kailangan nating magpatuloy sa ating paglalakbay bukas. Naiintindihan ko, hindi ka makapaghintay na bumalik dahil oras na ni Dayan ngayong gabi. Tinapan ni Sheila ang bibig at tumawa. Dahil doon ay nahiya si Dane. Inilibot niya ang kanyang mga mata kay Sheila at nahihiyang nagsalita. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Bakit mo gustong sabihin yan dito? Tawa talaga ng tawa si Severin. Kalokohan. Nasaan na sila? 1 oras na. Naiinip na bulalas ni Adrian. Makalipas ang 1 oras na paghihintay, nakaramdam ng pagkabagot si Adrian na walang kapana-panabik na aksyon mula sa surveillance footage. Sir, tumingin dito. Nagsisimula na ang mag-asawang ito. Nakuha nito ang atensyon ng mga bodyguards. Samantalang si Adrian ay sumulyap at ngumiti ng mapang-asar. Ang taong iyon ay kasing taba ng baboy at ang babaeng iyon ay katamtaman. Natutuwa ba kayong panoorin sila? Hindi ka ba natatakot na mawalan ka ng gana? Noon lang, may napansin si Lydia. Mr. Adrian, tingnan mo. Nakabalik na sila. Mabilis na tumingin si Adrian sa screen at sinabing. Ang galing. Nakabalik na sila sa wakas. Hindi na ako makapaghintay na magsimula ang palabas. Gaya ng plano, nanatili sina Sheila at Sofia sa iisang kwarto. Bumalik sina Severin at Dayan sa kwarto nila. Pagkasara ng pinto ay mabilis na pinulupot ni Severin ang mga kamay sa baywang ni Dayan mula sa likuran. Niyakap siya. Niyakap niya. Magsisimula na ang palabas. Tuwang-tuwa si Adrian. Maya-maya ay napatingin siya sa screen kung saan makikita ang kwarto ni Sheila at Sofia. Sa tingin ko ang 2 pa ay magsa-shower. Fantastic. Hindi ako makapaghintay. Hahaha. Dahil doon, mabilis na napatingin ang mga bodyguard at ang 2 tauhan ni Lydia sa screen na iyon. Kalokohan. Ang ganda talaga nila. Oo naman.
Huwag na huwag mong pagdudahan ang taste ni Mr. Adrian sa babae. Tuwang-tuwa ang bawat bodyguard pagkatapos nilang makita sina Diane, Sheila, at Sofia. Hindi naakit ng naunang mag-asawa ang Anginate. Hoy, wag mo muna akong halikan. Maligo ka na, sabi ni Diane at marahang itinulak si Severin palayo. Malakas ang tibok ng puso niya. Magkasama. Nakangiting tanong ni Severin. Nahihiyang tumanggaw si Diane at kumuha ng bagong set ng damit. Pagkatapos ay naglaan si Severin ng oras upang tumingin sa paligid. Bigla naman siyang sumimangot at pumikit. Gamit ang kanyang telekinesis, inis kanya ang silid. Ito ay isang hakbang lamang sa kaligtasan upang maiwasan ang anumang bagay. Sa katunayan, hindi niya inakala na may mangyayaring masama sa silid. Ngunit, nagkamali siya. Sa oras na imulat niya ang kanyang mga mata, mukhang galit na galit siya. May mali ba? Tanong ni Diane nang lingunin niya at napansing mukhang galit si Severin. Napabuntong hininga si Severin at naglakad papunta sa isang sulok para ibaba ang isang hidden camera. Hinawakan niya ito gamit ang kanyang daliri at dinurog. Ano yon? Hidden camera. Laking gulat ni Diane. Hindi lang ito. Dalawa doon. Kahit sa banyo ay meron din. Tatanggalin ko silang lahat. Hanapin mo sina Sheila at Sofia. Babalaan sila at sabihing huwag mag-shower. Itinuro ni Severin na nakapikit ang mukha. Tumanggaw si Diane at inihagis ang mga damit sa kama. Pagkatapos ay pumunta siya sa kwarto ni Sheila at Sofia. Anong nangyayari? Paano niya nalaman? Nagulat ang lahat sa surveillance room. Marami sa mga nakatagong kamera ang natuklasan at hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa silid. Ngumisi si Adrian at itinaas ang kamay. Gago. Paano sa impyerno nalaman niya? Sige. Dahil hindi na natin mapapanood, ituloy natin ang ating plano. Pumunta ka at kunin ang lalaking iyon. Patayin mo siya at itapon sa karagatan. Magiging alipin ko ang tatlong babaeng iyon. Pagkatapos noon, binuksan niya ang pinto at lumabas. Samantala, si Severin at ang tatlong babae ay nasa hardin. Napangisi si Sheila. Huhuberin ko na sana ang pangitaas ko. Buti na lang nasa oras si Diane. Hindi ko maisip kung dumating si Diane mamaya. Kalokohan. Sino ang gumawa nito? Sobra-sobra talaga ito. Sa sobrang galit ni Sofia ay naikuyom niya ng mahigpit ang kanyang kamao. Papatayin ko siya kapag nalaman ko kung sino ang nasa likod nito. Ngumisi si Severin. Kagagawan ito ng may-ari ng property na ito. Nascan ko ang aking telekinesis at nakita ko siya sa malapit na kwarto kasama ang isang grupo ng mga lalaki. Nakabantay sila mula sa surveillance. Ngayon ay papunta na sila rito, sigurado akong magagalit sila na sinira ko ang kanilang kasiyahan. Hahaha. Magaling. Ang lakas ng loob nilang isipin na sila ang biktima. Sobrang bastos nila. Hindi na ako makapaghintay na suntukin sila sa mukha. Nagtaas ng kamay si Sheila at galit na sabi. Ngumiti ng mapait si Severin. Natatakot ako na hindi ka nagkakaroon ng pagkakataon. Sila ay isang malaking grupo ng mga tao. Ano naman sa akin? Tanong ni Sofia. Tumanggaw si Severin. Hindi problema para sa iyo. Walang maraming warrior emperor sa mundo. Karaniwan, ang warrior king ang pinakamataas na antas na maaari nilang makamit. Pumalakpak si Sofia at sinabing, sige, bawal kang gumawa ng kahit ano mamaya. Gusto ko silang turuan ng leksyon. Hihihi. Galit na galit ako. Paano ako magiging pabaya? Makikita nila akong hubot-hubad kung hindi mo gagamitin ang telekinesis mo para aiskan ang kwarto. Habang iniisip ito ni Sofia ay mas lalo siyang nakaramdam ng galit. Hindi pa siya nakaramdam ng sobrang kahihiyan o galit. Maya-maya lang ay dumating na si Adrian at ang iba pa at hinarangan ang pinto. Sa sandaling nandoon si Adrian, mabilis niyang nilingan sina Diane, Sheila, at Sofia. Kalokohan, mas lalo silang gumaganda sa personal. Komento ni Adrian na parang thug at dinilaan ang labi niya. Ngumisi si Sheila. Pervert. Ang lakas ng loob mong ipakita sa amin ang mukha mo pagkatapos ng ginawa mo. Huwag mong sabihin sa akin na nandito ka para hilingin na bumalik kami sa pagsira sa mga hidden camera. Hindi nangyari ang sitwasyon gaya ng inaasahan ni Lydia.
Akala niya ay matatakot si Severin at ang mga babae nito na makitang maraming tao ang nakapaligid sa kanila. Kaya humakbang siya at sinagot si Sheila. Pinaalala mo lang, napakamahal ng mga hidden camera na iyon. May kabuuang 6 na camera sa 2 silid na iyon. Nagkakahalaga ito ng 100,000,000 at 50,000 dolyar bawat isa. Kaya ang 6 na camera ay nagkakahalaga ng 900,000,000 dolyar. Iyan ang halaga na kailangan mong bayaran para sa pagsira sa kanila. Seryoso ka bang humihiling sa amin na bayaran ang mga camera? Nagdududa ako na magkakaroon ka ng pagkakataong gastusin ito kahit nabayaran ka namin. Ngumisi si Sheila. Nagulat siya nang makitang may katapangan si Lydia na humingi ng pera. Hahaha. Sabihin mo lahat ng gusto mo. Hindi mo ba nakikitang nalampasan ka namin? Magsisi ka sa huli. Humalukip-kap si Lydia at hindi man lang natakot. Maanghang at mainit ang ulo. Pero gusto ko. Hindi ako makapaghintay na makita kang humingi ng awa mamaya. Tumawa si Adrian na parang pervert. Severin, sigurado ka bang hindi namin sila matatalo ni Sheila? Arg. Gusto ko silang suntukin sa mukha. Galit na tanong ni Dayan. Bihira lang siyang makitang galit na galit. Parang pinagtatalunan siya ni na Adrian at Lydia. Itinuro ni Severin ang harapan at sinabing, itong lalaking ito ay isang level 5 Profound Master. Maaari mo siyang suntukin sa anumang paraan na gusto mo. Ang matabang babae na ito ay isang Grandmaster lamang. Hindi rin malakas ang 2 batang nasa likod niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga bodyguard ni Adrian at sinabing, yung 2 matandang iyon ay level 3 Warrior Kings. Yung iba ay Profound Masters lang. Ikaw at si Sheila ay maaari silang labanan ng walang anumang problema. Ayokong makipag-away kayong 2 dahil natatakot akong atakihin kayo ng mga matatanda. Natuwa si Sheila sa narinig. Mabuti. Ibig sabihin pwede natin silang suntukin maliban sa 2 matandang lalaki. Hahaha. Humanda ka sa mga suntok ko. Ngumiti si Sofia. Dayan, Sheila, ipaubaya mo na sa akin ang 2 matandang iyon. Kaya kung hawakan ang 2 matandang iyon at kayong 2 ang bahala sa iba pa. Huwag kayong papatay. Gusto kong pagsisihan nila ang ginawa nila. Sabi ni Dayan matapos pag-isipan kung paano sila parusahan. Kumunat ang noo ni Sheila. Bigla niyang naisip ang Agno idea. Alam ko, aayusin natin sila. Iyan ang pinakamagandang paraan para maparusahan ang mga pervert na ito. Nang marinig iyon, unti-unting lumitaw ang pamumula sa pisngi ni Dayan. Nakaramdam siya ng hiya sa ideya. Hihihi. Ipapaubaya ko na sayo yan. Gusto ko lang silang suntukin at hampasin. Sinabi ni Sheila. Dayan, huwag kang mahiya tungkol dyan. Kung sa tingin mo ay abala ito, hindi mo kailangang gamitin ang iyong binti sa pagsipa. Gamitin mo lang ang iyong espiritual na enerhiya at itutok ang kanilang pagyuko. Nagulat si Dayan sa narinig. Malakas ang pakiramdam niya na naapakan talaga ng mga taong iyon ang paa ni Sheila kung hindi ay hindi na magiging agresibo si Sheila. Mr. Adrian, paano niya nalaman ang antas ng ating natamo? Sa tingin mo ba napakalakas niya? Ang isa sa mga matandang lalaki ay mukhang nagtatampo at nakaramdam ng takot. Sa lungsod na ito, sila ay itinuturing na isa sa pinakamalakas na mandirigma. Gayunpaman, mayroong maraming mga tao na mas malakas kaysa sa kanila sa mundong ito. Paano kung taga-ibang lungsod si Severin? Ang bagay na higit na nag-aalala sa kanya ay madaling sabihin ni Severin ang kanilang tagumpay kahit na wala sa kanila ang gumamit ng kanilang espiritual na enerhiya. Sa totoo lang, hindi rin alam ni Adrian kung paano magre-react. Ito ang unang pagkakataon na nasa ganitong sitwasyon siya. At muli, ang background ng kanyang pamilya ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Sa kanyang napagmasdan, ipinagpalagay niyang si Severin at ang kanyang mga babae ay naglalakbay dito. Ngumisi siya. Ano ba ang kailangan mong katakutan? Baka nambobola lang sila. Seryoso ka bang naniniwala sa kanila? Itigil mo na ang pagsasalita ng kalokohan at huwag mong sayangin ang aking oras. Ngumisi si Sofia. Sa loob ng isang kisap mata, tumakbo siya patungo sa kinaroroonan ng 2 matanda. Munting babae. Halika ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mo.
Hindi nagdalawang isip ang dalawang matanda at naghanda na para labanan si Sofia. Gayunpaman, agad silang natalo. Pinalipad sila ni Sofia. Nang bumagsak sila, lumapag sa lupa, samuka sila ng dugo. Isang grupo ng mga walang bayag. Sigurado ka bang gusto mo kaming labanan? Ngumisi si Sofia. Mabilis siyang kumilos at narating ang kinaroroonan ng dalawang matanda. Pagkatapos ay tinapakan niya ng paa ang dibdib ng matanda. Bakas sa mga mata nila ang takot. Ilang sandali pa, tumagilid ang kanilang mga ulo at hindi na sila humihinga. Bakit mo sila pinatay? Gulat na tanong ni Sheila. Ngumiti si Sofia. Medyo malakas sila kaya walang saysay na buhayin sila. Kahit papaano, gamaan ang pakiramdam ko matapos silang patayin. Tila nagkontrol si Sofia sa kanyang galit at aksidenteng napatay sila. Hindi. Hindi. Ang sitwasyon ay labis na natakot kay Adrian. Ang kanyang mga paa ay naging nanginginig. Hihihi. Ikaw na ngayon. Nagpalitan ng tingin sina Sheila at Dayan at naglakad papunta sa bodyguard ni Adrian. Hoy! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Kilala mo ba kung sino siya? Siya si Adrian Kerr. Ang pamilya niya ay isang first-tier upper class na pamilya. Pagbabante ni Lydia pagkatapos ng ilang mabilis na pag-iisip. Gayunpaman, hindi iyon natakot kay Sheila. Lumapit siya at sinampal sa mukha si Lydia. Ako ang paboritong tao ni Hamza. Ang lakas ng loob mong sampelan ako. Nagngangalit si Lydia at nagpatuloy sa pagsasalita ng mayabang. Napasimangot si Severin. Sige. Hindi ka namin papatayin ngayon. Ano ang pangalan ng lalaki? Hamza. Tawagan mo siya dito. Gusto kong makita kung may kapangyarihan siyang iligtas ka. Ma'am. Mangyaring iligtas mo ang aming buhay. Hindi alam ng dalawang tauhan ni Lydia ang gagawin nang lumapit sina Dalain at Sheila, lumuhad sila at humingi ng awa. Kaya natatakot ka ngayon. Pero huli na, pinitik ni Sheila ang kanyang daliri. Dalawang sinag ng espiritual na enerhiya ang lumipad at nagtungo sa dalawang lalaki. Ilang sandali pa, ang dalawang lalaki ay humagulgol ng masakit. Ang mga sinag ng espiritual na enerhiya ay nakatarget sa kanilang pandiya. Tumakbo. Ang mga natitirang bodyguard ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa at gumawa ng mabilis na desisyon na tumakbo para sa kanilang buhay. Sa kasamaang palad, nakita na ito ni Dayan at mabilis na nakarating sa pintuan para pigilan sila sa pag-alis. Teka lang, hindi mo pa natatanggap ang parusa mo. Kung sino man sa inyo ang mag-iisip na tumakbong muli, hindi lang ang pagyuko mo ang dapat mong alalahanin. Papatayin ko ang sino mang magtangkang tumakbo. Pagbabante ni Dayan. Kailangan natin silang labanan. Sabi ng isang bodyguard na nagngangalit ang mga ngipin. Tumanggi siyang tanggapin ang kanyang parusa. Unti-unting tinakpan ng espiritual na enerhiya ang kanyang kamao. Sa isang pag-iisip, inatake niya si Dayan. Gaano sila muwang? Hindi man sila mga warrior king at gayon paman, naisip nila na nagkaroon sila ng pagkakataon na talunin sina Sheila at Dayan. Makalipas ang ilang segundo, lahat ng bodyguards ay nakahandusay sa sahig at umungol ng masakit ang ilan sa kanila ay nawalan ng malay dahil hindi na matiis ang sakit. Sa sandaling iyon, tanging sina Adrian at Lydia na lang ang naiwan na nakatayo. Abala pa rin si Lydia sa pagtawag ng reinforcement. Napagtanto ni Adrian kung anong sitwasyon ang naranasan niya. Lumunok siya at sinabing, ang pamilya ko ay isang first-tier upper class na pamilya. Kung pakakawalan mo ako ngayon, kaya kong magpanggap na walang nangyari. Pero kung manggahas kang saktan ako. Bago pa man siya makatapos ng pagsasalita ay pumunta na si Sheila sa harap at sinipa ang kanyang pandiya. Tumingin si Adrian at sumigaw. Napakasakit kaya napasquat siya habang nakatikip ang kanyang mga kamay sa kanyang pandiya. Ikaw. Ang lakas ng loob mo. Ako lang ang nag-iisang anak. Hinding-hindi kayo pababayaan ng tatay ko. Inikat niya ang kanyang katawan at pinandilatan si Severin. Ngumiti si Severin, lumapit sa kanya, at tumingkayad. Sige. Bibigyan din kita ng pagkakataon. Tawagan mo ang tatay mo at tingnan mo kung nailigtas ka ng tawag ng tatay mo. Mas mabuting huwag kang magsisi. Tiniis ni Adrian ang sakit at inilabas ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang ama.
Anong sabi mo? May sumipa sa pandiya mo at nakastraight ka. Nang malaman ng ama ni Adrian ang nangyari, galit na galit siya. Nasaan ka? Gago siya. Pupunta ako dyan para patayin siya. Noon, natapos na rin ang pakikipag-usap ni Lydia sa telepono. Kumuha ng upuan si Severin at umupo. Ili, babaeng matabang. Patay na sila o kinapan. Masyadong magaan yata ang parusa mo. Pagkatapos ng tawag, mas nakaramdam ng tiwala si Lydia at hindi man lang natakot kay Severin. Hoy, brat. Tumakbo ka hanggat kaya mo. Ang aking reinforcement ay papunta na. Ito ang pag-aari ni Hamza at ang kanyang teritoryo. Tinatakot mo ba ako? Ngumiti ng mahina si Severin. Pinitik niya ang daliri niya. Isang hampas ng sinag ang lumitaw at nagtungo kay Lydia. Biglang bumaril ang sinag sa binti ni Lydia. Nagsimulang tumulak ang dugo palabas na parang tinamaan ng bala ang kanyang binti. Arg! Nasasaktan si Lydia. Lumuhad siya sa isang tuhod at galit na tumingin kay Severin. Gago ka. Ang lakas ng loob mong gawin sakin yan.